At kaugnay pa rin po ng posibilidad na hindi na matutuloy nga ang pagbebenta ng American assault rifle sa PNP. Makakausap po natin ang tagapagsalita ng PNP na si Police Senior Superintendent Leonardo Carlos. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie Season po ito. Yes, Ma'am Connie. Magandang tanghali po mula po kay GPP Police Director General Ronald Rosa. Magandang tanghali po sa lahat na nanonood ng inyong programa. Magandang tanghali po, sir. At anong implication kaya nito pong sinasabi na hindi na pagtuloy ng Amerika ng pagbebenta po ng rifle sa atin? Ano kaya ang magiging effect po nito sa atin, sir? Well, unang-una, kailangan muna natin hintayin yung official notice kasi lahat po ng ito ay wala pa kong formal na sulat o notice coming from the proponent. Pero just to tell us, no, kung halimbawa in general, kung talagang matuloy nga na hindi na ito maisusupply sa atin ng Amerika, what will be the effect po sa atin ito? Meron po ba? Well, we will source it from other countries that the firearm ay mag-fit doon sa specification, approved specification. So, it just so happen na sa pagbili ng mga baril na to, ay yung proponent ay sourcing it from the US. Okay. But ano po ang ginagawa? Meron ho bang ginagawa ang ating gobyerno para matuloy pa rin po yung bentahan sa Amerika naman despite this pronouncement po ng isang senador nila? Yes, that's why we're waiting for the official notice kung magkakaroon ng problema sa kontrata, then yung proponent will have to answer for that because this is already a contract. So, yun po, maraming options ang Philippine National Police. Pero kami po ay susunod po dun sa procurement law at hindi po kami lalabag sa batas. Okay. Nabanggit niyo po yung kontrata, sir. Meron po tayong existing na contract. Until when po ito? Well, this is due for delivery by next year. So, hayaan nating magtuloy yung proseso. Kung may konti hong busot o meron hong delay, makikita po natin yan kung anong pwedeng gawin base doon sa kontrata. Okay, 27,000 po na assault rifles ang ating pinag-uusapan. Is this yearly? Paano ho ba ang bentahan nito sa atin mula sa Amerika? Yes, we have our planned capability enhancement procurement program na may pondo po yan coming from the DBM. So this is a planned purchase of new equipment for our policeman. Ngayon, ano yung magiging epekto nito kung di matuloy? May konting delay, but hindi ho tayo mapipigilan na bumili po ng mga kagamitan para sa ikabubuti po na pangangailangan ng ating pulis. At higit sa lahat, para mas maserbisyon natin yung aking pong mga kababayan, masecure natin sila sa mga lugar kung saan magagamit po itong mga rifles na to. Pero syempre, dahil nga may ganyang usapan pa rin na medyo parang nagkakaroon ng hindi pagtuloy, o at least wala pa naman tayong formal na nakukuhang mga papeles mula po sa Amerika on this. Pero meron na rin ho ba tayong kinakausap na ibang mga bansa? We heard President Duterte said na pwede tayong kumuha sa Russia. Meron din po bang iba pa tayong mga kinakausap bukod po doon? Well, open po tayo sa ating pong procurement process. So, sabi nga po natin, tama po si Presidente, meron pa hong ibang sources na pwedeng pagkunan mula po sa ibang bansa na sa mga pangangailangan ito. Sa ating pong pagbili na to, ay this is a prior funding, no? So, yung kung nanalo ay Bidding po ito, niya bidding? po yung baril. Ako, in the bidding process, nanalo po siya doon sa bidding at sinosource po nung supplier sa United States of America itong mga baril na to. Okay, marami pong salamat sa paglilinaw na yan at magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po at mabuhay po online tayo, Manggi. Yan po naman si Police Senior Superintendent Leonardo Carlos, ang tagapagsalita ng PNP.